for today's video is pag-usapan ho natin or update ho natin itong ating Davao Samal Bridge or SIDC, no? Samal Island Davao Connecting Bridge, kung saan tuloy pa rin ang paggawa dito. Kita ho natin yung progress ng trabaho ho nila, no? So the development is still ongoing. So kitang-kita ho naman natin yan, lalo na sa mga taga-Samal na tumatawid araw-araw papuntang Davao, pabalik ng Samal and vice versa, kung saan makita ho nila yung pagkalaw ng mga cranes, no? Yung mga sasakyan na dumadaan, mga heavy equipments, mga trucks na dumadaan sa craneway na yan. So yun po nakikita ho natin sa mga hindi nakakaalam, yan po ay craneway kung tawagin. Diyan po dumadaan, no? Ang cranes. Tapos itong dalawang ano na yan, poste. Yes, I think poste. Kasi di ako sure. Di ba napunta dyan? Mas malapitan. So yung ano yan, yung itsura na yan or yung structure na yan, so I assume na yan ay poste. So very good. Kasi nga dati craneway pala nakikita ko natin, ngayon meron na talaga siyang poste. At saka meron crane na andyan, no? Kita nyo yung crane na yan. So yun po yung gumagawa siguro ng poste na yan, no? Nag-deliver daw pa. Tapos sa kabila naman sa may Samal Island, so meron din silang craneway, tapos may mga poste na rin, no? Ano ba tawag dyan? Pile, basta pundasyon, no? Haligi ng magiging tulay natin. Napadalang tulay po niya, no? Yun na yun, no? Yun yung magiging the longest sea bridge in the Philippines kapag kayan ay natapos. So now, ang longest sea bridge muna natin ay matatagpuan sa may Panggil Bridge. Wait lang. Sea bridge, baka sa Mindanao lang, no? Kasi di ba ang CCLX napakahaba nun, sa 9 kilometers long or 8 kilometer long. So maaaring Cebu, hindi pala. So I think it's sa Mindanao. Sa Mindanao ang pinakamataas muna sa ngayon ay ang Panggil Bridge or Panggil Bay Bridge sa may Misamis, Lanao connecting bridge. So dito naman sa atin is since ongoing pa siya ang construction ng ano natin, tulay na magdudugtong nga ni Samal Island into mainland Mindanao. So hindi pa siya masama as o hindi pa siya pwede consider or i-declare as the longest sea bridge in Mindanao, no? So sa mga taga Davao, magbunyiho tayo kasi nga yung ating inaasam-asam na tulay ay matutupad na din sa wakas. So maraming salamat, Tatay Digong. So it takes how many years, no, para talaga may isang katuparan? As far as I remember, meron tayong mga nakikita mga taga Davao, di ba? I think hindi lang ako siguro yung nakakita nun sa mga articles sa'yo na pinapost online, sinishare online, no? Sa Facebook for example, na meron na palang blueprint or meron na pala talagang sketch or plano ang pamahalaan ni Ferdinand Edralin Marcos FAM, no? Yung diktador na si Marcos dati, at saka yung si Imelda Marcos na convicted, no? Sa Kurakot, ganyan. So meron na sila, yung mag-asawang Kurakot na yon, meron na sila palang blueprint dito, pero bakit hindi nila na isang katuparan? Ang tagal na, no? Since 1979, bro, yun. So nabanggit ko rin sa wakas, 1979 ang kailang blueprint, no? Meron na plano, nakasketch. So ngayon, kung hindi dahil kita Tatay Digong, hindi ito mga isang katuparan. So di ba, so napakalaking blessings talaga sa taga Davao, Mindanao, itong Duterte family, lalo na sa Tatay Digong, no? In the first place, siya talaga yung nag-pave way sa lahat. If it wasn't for Tatay Digong, hindi makakabalik sa kapangyarihan itong mga Marcos family, no? Na wala ibang ginawa kundi pahirap at masakit sa bayan. Never again tayo version 2 kasi nag-never again na kay Marcos Senior para hindi boto si Marcos Junior. Ngayon never again na talaga kahit si Yudoro, si Amy, no? Parang madadamay. Anyway, balik tayo sa tulay. So yung tulay ho na yan, ano na tayo, no? Balikan lang ho natin, review lang ho natin kung kailan ba ito nagsimula. So since meron na tayong nabanggit na material na 1979 pa lang, meron ako nakikita mga shared posts online kung saan tinakil or pinakita na itong tulay na to dito hindi pala talaga siya isip-isip plano lang, kundi talagang may blueprint na talaga to. For so many reasons, hindi natin alam kung bakit hindi talaga ito natuloy-tuloy, no? Sa pamahalaan ni Edralin Marcos na siyang gumawa ng blueprint, sa pamahalaan ni Aquino, sa pamahalaan ni Ramos, ni Estrada, Arroyo, and Pinoy, no? Bakit pa kasi kailangan pa ng Duterte, no? Para may isang katuparan ang mga minimithin ng mga Pilipinong mga proyektong kagaya nitong makakatulong sa lahat, no? Hindi lang sa economy kundi mental health na rin ng mga taga Davao.
Hindi ko sinabing may problema kasi kami sa ano pag-iisip. So, what I mean is kami mga taga Davao City kasi gusto talaga naming magpunta sa dagat kung maaari lang linggo-linggo. Kaso nga lang hindi namin yun magagawang linggo-linggong pumunta ng Samal Island para magtampisaw sa dagat or mag-chill-chill kasi nga super heavy traffic, super stressful pumila sa barge. Sobrang taas ang pila, kailangan mong kung mag-detour ka, kailangan mo pumunta alas 2 pala na madaling araw, alas 3 na madaling araw, nasa pantanan ka na dapat, yung ganon. Tapos yung basta ang pangit ng mag-detour sa Samal kasi hindi mo ma-enjoy. Kasi paano mo ma-enjoy yung chill vibes ng dagat kung ikaw ay puyat mula sa tulog, di ba? Kasi nga maaga ka gumising para lang mas maaga matarating sa Samal kasi nga taas ang pila. Anyway, so ano tayo ha? Balikan natin yung information itong si Tulay kung kailan pa ito na inaugurate, kailan nagsimula, kung sino pa talaga ang may gawa nito, no? Kasi may mga bobo at mga adik, no, na mga taga-suporta ni Bangag na sinasabing ito na proyekto ni Bangag. Hindi yan proyekto ni Bangag Marcos ha. Tingnan natin sa Wikipedia. The Samal Island, Davao City or SIDC connector is commonly known as the Davao Samal Bridge. An under construction bridge that will cross Pakiputan Strait to connect mainland Mindanao via Davao City and Samal, Davao del Norte in the Philippines. On January 14, 2021, the Philippine and Chinese governments signed a contract to design and construct the bridge costing 23 billion pesos. And on October 27, 2022, President Bongbong Marcos led the groundbreaking ceremony for the construction of the bridge. Oh ha? So malinaw. So itong tulay na to ay proyekto ho ito ng Philippine government and China government. Oo. So ito ay parang soft loan as far as I remember. Yun ang narinig ko. Nabasa? Oo, na soft loan. Yung parang loan siya na parang imbes na pera ang iutangin para ibili ng tulay, ipagawa ng tulay, ang ginawa nila is yun, loan siya na hindi pera, kundi loan siya na proyekto na yun ang halaga ay 23 billion. And soft loan, as far as I know, as far as I remember, ang soft loan ibig sabihin noon is kayo nang bahala kung kailan nyo bayaran, parang ganon, di ba? So ang galing, so ganyan ka the best ang diplomasya style ni Tatay Digong kasi makikinabang ang taong bayan. Pinautak tayo ng China, ganda ng tulay kasi kung pera kasi yan, wala na, pinurakot na yan panigurado ng nakasunod na administrasyon. Ulitin ko ha, nagpirmahan sila noong January 14, 2021. So that's the time of Tatay Digong. Tatay Digong umalis ang opisina sa kanyang presidency ay June 30, I think, no? June 30 or July, basta July 30 sinalubong namin siya sa Victoria Plaza dito sa Davao City. So welcome to Davao, Tatay Digong. Meron akong vlog noon, merong video. Tapos yun na, tapos inauguration lang, yun lang yung ginagawa, groundbreaking ni Ngiwi, alam niyo na sino si Ngiwi. Okay, so motor vehicles, ang carries, kaya nitong dalhin or kaya nitong daanan or kaya niyang mapadaan ang mga motor vehicles, pedestrians and of course bicycles. Wow, very good. So, ibig sabihin mga motor vehicles, sasakyan ng mga four wheels, I don't know sa mga trucks kung pwede ba. I don't know kung meron ba siyang restrictions, no? Weight restrictions. Yung bigat, kasi hindi naman kasi may mga tulad, di ba, na hanggang 1 tons lang or 20 tons, ganyan. Hindi na allow ang i-exist pa doon, baka masira ng mas maaga ang tulay. Anyway, so yun, pedestrian, bicycle, so pwede tayo maglakad-lakad. Ang haba niyan ay ilan ba? 3.98 km long or sabi natin 4 kilometers. Malapit pa rin. Gusto ko yun. Gusto ko maglakad dyan. So, isa yan sa magiging target natin. Kaso nga lang, matagal pa siya matapos, no? I mean, matagal man, pero malapit na rin. Parang ganun. Anyway, so, balikan natin, no? Motor vehicles carriers. Ang kanyang process is Pakiputan Street. Ang tao dito pala is Pakiputan Street, no? Pag may sinabi Pakiputan Street means, ano siya, in between sa Davao City and Island Garden City of Samal. Ang kanyang local is the local. Pero, lokali. Bubo ba sa nag-aaral? Hirap magbasa. Anyway, characteristics, total length niya is 3.98 km long or 13,058 feet. Ang kanyang long, ang kanyang haba is 4 km long. Ano ko na siya, gawin ko na siyang 4 km round up. Tapos ang kanyang taas naman is 13 feet. Total length, okay, basta yun. Longest span naman ito is 200
above ay wait lang, long east ban. Ayan, sorry na kayo na bahala dyan. Wikipedia na lang kung medyo nagugulang kayo sa mga sinasabi ko dito. Ang mahalaga ay yung material. Andyan o, yung subject natin. Si Tulay, kitang-kita dito. Di ba? Yan siya o. Yan, nice one. Galing naman. Sa China, no? China, the best ka, China. Grabe. Bobo lang talaga ang aaway sa China. Ang laki talaga ng pakinabang ng China sa buong mundo. The world can't survive without Chinese. I mean China. Ganun. Without Chinese. Oh. Siguro makasurvive man, pero ano tayo, balik tayo sa era na ano, yung survival era, medieval, sa mga panahon ng mga bato, ganyan. Kasi technology, number 1, Chinese. China. Okay, yun na yun, ha? Clearance above. Oh, ito pala, 47 meter or 154 feet. Ilan ba yung basketball ring natin ang ano, ang feet? 7 feet? 6.8 feet? I don't know kung ilang feet. So sabihin natin, so ilang ano ba, ilang basketball ring ba yan, no? Ipagdudugtong para ganun siya kataas. So yung kanyang clearance above. So yun natin natupag ko yung clearance para makadaan yung mga international ships and cargo ships, mga ganyan. Tapos ang number of lanes, meron siyang 4, no? So 4 ang lanes, ibig sabihin 2-way lanes. I mean 2 lanes sa kabila, 2 lanes sa kabilaan. So yung isa para sa mga fast moving trucks or fast moving vehicle sa gitna, yun naman talaga lagi. And slow moving vehicle para sa magkuha ng mga rails and mag-picture. Doon sila dadaan sa pinaka outer lane para hindi sila mag-abala sa mga nagmamadali. Tapos meron siyang para naman sa mga pedestrian, no, explosive, and sa mga cyclists, which is very good pag ganun. So saan pa tayo dito, no? Yan na nga, history. Constructed by China Road and Bridge Corporation, Department of Public and Works and Highways, no? Ito collaboration mo yun. So sa pagtutulungan ng dalawang ahensya, gobyerno ng China via China Road and Bridge Corporation, tapos sa Pilipinas naman ang ating DPWH Region 11, di ba? At syempre dahil Region 11, Davao Region, so alam naman natin talaga grabe yung influensya ni Tatay Digong sa mga probinsya ng Davao Region, Davao Occidental, Davao del Sur, del Oro, del Norte, del Davao Oriental. So yung mga yon, ang buong DPWH Region 11 is ano yan sila, honest to God din kapapano. Kahit lalo sa Davao City, ang pinaka regional office namin dito sa aming Region 11. So less corruption, kung hindi man talaga maiwasan, kung hindi man pwede sabihin na walang corruption, kasi sabi nga nila parang malabo daw yan. O sige may corruption, pero very less corruption, ganyan, no? So nakatuwa. So ulitin natin, ha, ito ay proyekto ni Tatay Digong, ito ay blueprint, ito ay drawing ni FEM, no? Yung unang kawatan na Marcos. Oh, grabe, nagnakaw ng 21 years sa Pilipinas. Ibinaon ang Pilipinas sa utang nang walang ang proyekto. Although so far maganda naman ang proyekto, yes, with all due respect din naman kita paano, pero nga mas maganda talaga kung pareha sa mga Duterte na trabaho proyekto lang, walang corruption, walang nakaw, di ba? Umutang man si Tatay Digong ng 6 billion, at least lahat yun nakikita. 6 billion 6 trillion ba yun? 6 trillion, oo, na utang, at least yun ay makikita natin sa mga build projects throughout the Philippines. Hindi lang Davao, hindi lang Manila, hindi lang Visayas, kundi buong Pilipinas. Okay, background pa, meron tayo background, no? Plans for a bridge linking Mindanao via Davao City and islands of Samal were made as early as 1970s. O diba, yun eh. Itutukoy ko yan, pasulat pala dito. The 3.98 kilometer bridge, a flagship project under the Build program during the administration of former President Rodrigo Duterte, will be usually funded through a loan agreement with the Chinese government. O yun ha, nakasulat sa Wikipedia ho ito. The bridge project will connect the Samal Circumferential Road in Calic Lake, Samal to the Arcastillo Daang Harlika Junction in Buhangin, Davao City across the Pakiputan Street. Saan pa? Pakiputan Street. Nawala. The bridge, which is 3.98 kilometers long, will be constructed within 5 years and is set to be completed in operational in 2027, ha? Set to completed and operational. So matatapos siya at magagamit na, no? By 2027, and that's next year. Wow. Nice one. Once completed, it is expected to reduce travel time from Davao City to Samal around 30 minutes via ferry to only 5 minutes. Wow. Di
ba? Yung 30 minutes kasi na ferry, hindi naman talaga yung 30 minutes, isang oras talaga yun kasama ang traffic, no? Pila-pila. Naku, lalo pagka maulan, naku, delikado, mataas ang alon, malalaki ang alon, rather mahangin. Hindi talaga magkakaroon ng biyahe. So, stranded yung mga estudyante, mga empleyado at ano pa mga may kinalaman sa economic activities daily. O, di ba? Saktado siya kapag may ulan, malakas ang hangin at baha. Ay, baha. Mahangin, ulan, basta ganyan, may bagyo. So magiging 5 minutes na lang ang biyahe. The construction of the bridge will be funded through a loan agreement of 350 million US dollars or 18.67 billion entered into between the Philippines and China, covering 90% of the project cost. As of May 2024, the Department of Public Works and Highways has already started the bridge. May 2024 nag-start, no? Bridge civil works phase. Its design includes a 75-meter main span and a 47-meter vertical navigation clearance. Environmentalists and right-of-way owners opposed the project, especially on the current bridge alignment landing in the Lucas Rodriguez family property whatsoever. No? So yun na nga, marami ditong pinadaanan ang tulay na to. So talagang intention nilang i-delay ang tulay. Daming mga activists kunyari, no, na mga environmentalist, etc. Mga ganun, naman talaga totoo yun, no? Kumbaga, alam na natin yung mga motibo nila. So, that to be all. Thank you for watching. Sana ay nagustuhan nyo yung update ko natin dito sa Davao City, Samal, and Davao and Samal connecting bridge. So, that to be all. Thank you for watching. Ako'y masaya, no? Nakita ko ngayon dito. Yan na yung itsura na Samal Island and Davao City connecting bridge. Nice one, no? Grabe ang development. Iba talaga pag China ang gumawa, di kalidad, time is gold, tapos Duterte administration, honest to goodness, diba? So, perfect. So, wala makatalo, Duterte pa rin talaga, the best. That's all. Thank you for watching. Salamat at Eligong, ha?